Magandang araw po muli sa ating lahat mga kaibigan. Welcome back po sa aking channel. Pag-usapan natin itong Duterte sa Kalam and the Generals na mga kaibigan. Okay, gaya nga po ng alam natin, nag-umpisa itong mga balitaktakan, palitan ng ano, di ba? Noong nag-umpisa yan doon sa BP, di ba? Nag-umpisa yan doon kay BP. Sit down there, sit down. Bastos. Yung aking pusa, dinaanan ako. Diba? Nag-umpisa ito kay BP Sara mga kaibigan noong magkaroon ng issue tungkol doon sa binawasan, hindi naman inalisan kundi binawasan lamang siya ng security personnel coming from the PNP. Di ba mga kaibigan? And although meron pang matitira sa kanya na 320 pa sana, no, na mga security personnel, pero talaga namang para bagang tawag dito mga kaibigan, apektado ng gusto ni BP Sara, di ba? So, yung statement na nilabas ni General Marbil, di ba mga kaibigan, ay dinibang kagad, no? Dinibang kagad nitong si BP Sara, di ba mga kaibigan? And sinabi pa niya, nagkaroon siya ng open letter na i-content na rin natin noong nakaraan, no, mga kaibigan, na kumbaga ay talagang sinisisi niya or nilalabas niya na sinungaling etong si General Marbil. General Marbil, general din yan mga kaibigan, general. Oh. So, Duterte versus isang general, no mga kaibigan, general ng PNP. Ngayon, since i-content na natin yan, hindi na natin siya masyadong papalagumin pa ng gusto, no mga kaibigan. And next is, eto namang si Baste, di ba mga kaibigan? Si Baste naman, no, sa Davao, mga kaibigan, na isa ring Duterte, di ba, ay meron ding kinalaban, no? Meron ding kinalaban na isang general din, no, mga kaibigan, na isang general din. And dahil naman po ito, no, ang issue dito mga kaibigan ay mabilis yung ginawa nitong general na to ng pagpapalit ng mga ng mga tao, no, sa PNP doon sa Davao. 'Di ba? Nagkaroon ng yung mga officer in charge, 'di ba? Ang bilis pinaltan, no mga kaibigan. And because of this, no mga kaibigan, because of this ay nagalit. Nagalit etong si Baste, 'di ba? Alam niyo ng lahat ito, 'di ba? Nabalita ito eh. Pinagsalitaan niya ng pinagsalitaan niya ng hindi maganda, pagkatapos sinabihan pa niya na pag nagkaharap daw sila ay sasampalin, 'di ba? Sasampalin niya raw itong general na to. Isipin niyo mga kaibigan, 'di ba talagang sakalam? 'Di ba? Talagang sakalam etong mga Duterte. Isipin niyo mga kaibigan ano? Oh, yung kanilang tapang talagang walang sinisino, mapa-general, 'di ba? Eh how much more kaya yung mga yung mga pangkaraniwang tao, 'di ba? Sabagay, alam naman natin na itong si Sara, 'di ba, yung isang sheriff nga sa Davao nung panahon siyang mayor, eh, talagang binuntal niya in public, 'di ba? Oh, ganyang kasakalam, ganyang katapang, ganyang kasakalam etong mga Duterte, 'di ba? Sakalam, sabi nga ni Mami B kanina, sakalam sa pagmumura, 'di ba? Sabi naman nung iba ay sakalam sa kasinungalingan, sabi naman nung iba na nabasa ko rin kanina sa comment section mga kaibigan, sakalam sa kalokohan. 'Di ba? Oh, sabi ni Mami B, "Wag kasing gawing bodyguard at utusan ang mga pulis, feeling entitled ang pamilyang 'yan, walang modo." Exactly, 'di ba mga kaibigan? Oh, tama si Mami B. And sabi ni Arnedo Laes, barbaric sila. That is the yun yung pinaka-akmang-akmang salita para sa mga Duterte. Mga kaibigan, they are very, very barbaric, no? Okay. So eto nga yung mga kaibigan, no? Medyo meron akong nakuha ng mga ilang mga clips, no? And unahin natin itong si mga kaibigan, yung statement, no, nitong general, no mga kaibigan, na sabi ay sasampalin daw ni Baste, no mga kaibigan. Okay? Saan na yan? Oh. Bakit ganun? Dalawa? Parehas yun, na-save ko pala. Oo nga, parehas yun, na-save ko. Okay na rin yan. At least meron tayong isa, no?
para wag naman sabay na puro lang tayo salita dito mga kaibigan nito. Okay, yung isang statement po nitong si General ng asan na yan? Kanina lang nakita ko no, yan. Yan, si General Nicolas Torre, mga kaibigan. Sabi niya, okay, but let me make this clear. No, para kay Baste. Ito pinapatungkol niya para kay Baste, okay? But let me make this clear. To threaten, yung manakot is one thing. But to actually do it is an entirely different things, di ba? Alam niyo medyo ano rin 'to, no? Medyo tuso rin itong si si General Nicolas Torre, mga kaibigan. Medyo tuso din, di ba? Sabi niya, yung manakot, di ba? One thing 'yan, isang bagay 'yan, di ba? Pero yung gawin mo, yung ipinapanakot mo, di ba? Parang sinabi ni General Nicolas Torre, mga kaibigan, na hindi niya kayang gawin. Maaaring matapang lang siya sa harap ng camera, di ba? Yung sabi niya, sasampalin kita pag nagkita tayo, sasampalin kita pag nagkita tayo, minura-mura ni Baste, di ba, mga kaibigan? Pero sabi nitong si General Nicolas Torre, mga kaibigan, di ba? Yung pananakot, isang bagay. Pero yung gagawin mo, yung kakayanan mo, no, na gawin yung pinapanakot mo, iba no, ibang usapin din yun. Pero para sinabi niya na hindi kayang gawin ito ni Baste. Di ba, mga kaibigan? And alam nyo, mga kaibigan, no, na ito ay isa pang patunay, ito ay isa pang patunay na talagang ang mga Duterte ay sakalam. Ang mga Duterte, mga kaibigan, ay sakalam, no? Bakit ko nasabi yan? Tingnan nyo, dahil doon sa mga issue ng ganyan na minura ang general, di ba? And talagang kinakalaban ng mga general, no, mga kaibigan, and sinasabihan pa sasampalin ng general, at yung magkakapatid na Duterte, talagang talagang mga kung maglabas ng mga statement against the generals, di ba? Ganun na lang, no, mga kaibigan? Ngayon, because of this, lumabas yung pagkasakalam ng mga Duterte, lalong-lalo na yung mayor ng Davao, mga kaibigan, talagang para bang may power pa talaga siya. Di ba? May power pa talaga itong si Baste doon sa Davao. Ano ang katunayan na lalong lumakas ang kapangyarihan ni Baste sa Davao? Di ba? Etong isang bagong appoint sa Davao, mga kaibigan, okay? Si Marantan, di ba? Ay meron pong pahayag para kay Baste. So dito lumalabas, mga kaibigan, na talagang may power pa, di ba? May power pa ang mga Duterte sa Davao. Di ba? Sabi rito, Marantan kay Mayor Baste, kahit walang approval mo, tuloy ang trabaho ko. Diba? So kahit hindi maaprubahan ni Baste yung appointment nitong si Marantan, mga kaibigan, ang sabi niya, tuloy pa rin ang trabaho niya. Diba? Sa isang pahayag noong Hulyo 30, muling inihayag ng bagong Davao City Police Office DCPO, Director Police Colonel Hansen Marantan, na hindi pa rin siya nakakatanggap ng opisyal na approval mula kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagkakatalaga niya sa pwesto. Kung ano ang dahilan, mga kaibigan, baka naman may kinalaman na pa rin sa droga. Hindi natin alam, di ba? Pero kung halimbawa iinit pa ang issue na ito, aalamin natin. Di ba, mga kaibigan? Yan. So, dito lumalabas, mga kaibigan, di ba, na aprubahan man o hindi ni Baste yung appointment po nitong si Marantan, no, mga kaibigan, bilang tawag dito, bilang okay, anong katungkulan niya? Direktor, no, bilang direktor ng DCPO, no, mga kaibigan, aprubahan man o hindi ni Baste ay walang pakialam, di ba? Kumbaga ay wapakels etong si Marantan, di ba? Basta siya tuloy niya ang trabaho niya. Di ba? Hindi sila paapekto. Kaya nga, mga kaibigan, sabi ko, no, kanina, mga kaibigan, yung pagkakasabi natin na
Duterte lang ang sakalam, DDS magbunyi, 'di ba mga kaibigan? Habang tumatakbo yung ating live, nababawasan ng ngiti sa labi ng mga DDS, 'di ba? Kumbaga ay pangcharot lang yung DDS, magbunyi kayo. Bakit? Kasi dito pinapakita natin mga kaibigan, wala ng kapangyarihan kahit pa doon sa Davao ang mga Duterte. That's the reality, no? And mamaya, mga kaibigan, mamaya meron tayong ipapakita naman, 'di ba? Na doon sa pagkakasabi natin na Duterte sa kalam, 'di ba mga kaibigan, alam nyo ba na si PBBM nawawalan na ng power? 'Di ba? Pero bago natin puntahan 'yon mga kaibigan, siyempre kailangan natin i-close ito, 'di ba? So 'yon mga kaibigan, kung meron kayong comment, karagdagang comment, opinion, no? O dito sa pinag-usapan natin tungkol po dito sa Duterte and the generals, no mga kaibigan, na para sa akin kasi sobra namang sobra namang tapang-tapangan na ng mga Duterte, eh, 'di ba? Wala ng pakundangan doon sa mga nagtatrabaho para sa taong bayan, ang ating mga kapulisan, 'di ba? Hindi na nirerespeto, 'di ba? Eh kung matatandaan ninyo mga kaibigan sa mga nakaraang mga administrasyon, 'di ba? Ang tingin sa mga kapulisan eh talagang napakaliit, tapos yung tiwala sa mga kapulisan napakaliit na rin, 'di ba? And nowadays bumabalik yung tiwala ng taong bayan sa kapulisan. And let's give kumbaga bigyan natin ng credit, no? Bigyan natin ng credit si Tatay Digong nyo nila, 'di ba? That during Duterte's term, 'di ba mga kaibigan, medyo umangat ng konti, no? Umangat ng konti etong si kumpiyansa at saka tiwala ng mga taong bayan sa ating mga kapulisan. And without knowing mga kaibigan na kung yung Duterte ang nag-angat ng pagrespeto at pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa kapulisan, Duterte din pala mga kaibigan ang mangunguna para ang taong bayan muling mawalan ng tiwala sa ating mga kapulisan. Sa paanong paraan? Dahil po sa ginagawa nitong mga Duterte. 'Di ba? Isipin ninyo, mga general ito kinakalaban. Mga general ito na nagtatrabaho lang para sa Pilipinas, 'di ba? Kung banatan nila ganun na lang, kung siraan nila ganun na lang. Duterte eh. 'Di ba? Mga kaibigan. So kung meron kayong mga karagdagang opinion or meron kayong kabaragdagang komento, please don't forget to comment on our comment section, lalong-lalo na po yung mga team replayer natin, mga kaibigan. Binabasa ko po yan. And kung mapapansin nyo nga, sabi ko nga, di ba mga kaibigan, may mga marka doon sa mga comment ninyo. Merong like, may puso, di ba? Ibig sabihin, hindi po nawawalan ng saysay yung effort na ginagawa nyo sa pagko-comment sa ating comment section, no, mga kaibigan. Okay? So, yun.